Yung mga ibon na dati, kanina, itong isang ibon na to, kanina nakita ko lang siya dito eh. Parang gusto pa niyang bumalik doon sa pugad kung saan siya nalaglag. Pero since nasa ground na siya, wala na siyang chance para makabalik doon sa pugad niya. Napaka-harsh. Nagmamadali. Ramdam ng pangolin na ito ang matinding init ng paligid. Pilit niyang hinahakbang ang mga paa mula sa nakakapasong lupa. Nang biglang, amoy ano siya? Amoy sunog. Wow, look at this. Yung paa niya, oh. Oh my gosh. Sunog-sunog. Lalapnos yung kanyang balat. Sa Sultan Kudarat, nasaksihan ko ang isang kompetisyon ng magkakapatid. Matira ang matibay. Umaga pa lang, abala na sa paghahanap ng materyales ang cattle egret na ito para sa gagawing pugad. Kasabay ng paggawa ng bahay ay ang pagbuo din niya ng sarili niyang pamilya. Ang kanyang lahi galing pa sa Australia. Mula sa malayang biyahe, mapapadaan sila ng Pilipinas. Sa Baras Bird Sanctuary nila napiling magpahinga at magparami. Dalawang linggo mula ngayon, isang bagong henerasyon ang sisibol. Pagtutulungan nilang mag-asawa ang pagpapalaki sa mga anak. Mula sa pagpapakain sa mga ito, nabiyayaan sila ng 3 supling. Larawan nga sila ng masayang pamilya. Pero may problema. 2 lang sa kanilang mga anak ang maaari nilang maalagaan. Kaya ang magkakapatid kailangan dumiskarte sa atensyon ng kanilang magulang. Ang 2 magkapatid na inakay nag-uunahan sa pagkain na dala ng kanilang magulang. Habang ang pangatlong inakay nahihirapang makipag-agawan. Mabilis lumaki ang 2 inakay. Pero ang pangatlo, kapansing-pansing mas maliit at mas mahina. Para walang kahati sa atensyon ang kanilang mga magulang. Itutulak ng 2 ang mahina nilang kapatid. Hanggang mapaalis ito sa pugad. Gustuhin mang bumalik ng inakay sa pugad, mukhang mahihirapan siya. Bukod sa mahina, hindi pa buo ang kanyang mga pakpak para makalipad. Yung mga ibon na dati, kanina, itong isang ibon na to, kanina nakita ko lang siya dito eh. Parang
gusto pa niyang bumalik doon sa pugad kung saan siya nalaglag. Ang daming ibon. We have estimated around 20 to 25,000. Ang dami yan, ano? Opo. And it will double up by next month. Okay. You need this. Para hindi na maiputan. Dating taniman ng paminta ang lugar. Nagsimula lang daw sa 4 na ibon ang dumarayo sa kanila noon. Makalipas ang 4 na taon, umabot sa halos 30,000 migratory birds ang dumarayo sa lugar. Sir, may nakikita akong mga ibon. So most of the birds are on the trees, no? Nandun sila sa mga nest nila, kasama ng parents. May mga birds din po ako nakikita na nandito sa sa lapag. Yan po yung isang causes ng natural culling. Ang maximum po na i-hatch nila, Doc, is 4 to 5 juveniles. And then, yung isosurvive nila is only 2. So, merong natural culling on the side of sa parents pa lang. So, mamimili yung parents, no? Ang pipiliin lang po nila is 1 male and 1 female. Okay. The rest, hulog. Yung mga lumaglag mula doon sa nest nila, they will stay here sa ground and hindi na sila makakakain yan kasi nagpapakain sa kanila yung parents nila eh. Yes po. 2 lang ang kayang pakainin na talagaan ng mga magulang. Hinayaan nila ang mga magkakapatid na mamili kung sino sa kanila ang paaalisin sa pugad. Siblicide ang tawag dito. Karaniwan daw ginagawa ito ng ilang species ng ibon gaya ng egret, kung saan pinapatay pa nila ang mahinang kapatid. Napaka-harsh ng selection process ng mga birds. Ang mga nahulog na inakay kailangang mag-survive ng mag-isa. Etong isa nalaglag oh. Bata pa to, sir ah. Opo. Bata pa to. Hindi na yan makakabalik. Hindi na siya makakabalik. But Hindi it na is po. attempting to go back. Kahit mahina pa mga binti at paa ng inakay, sisikapin pa rin niya makaakyat sa pugad. Pero dahil madulas ang kawayan, hirap siyang makaakyat. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Since nasa ground na siya, wala na siyang chance para makabalik dun sa pugad niya. Ibig sabihin, siya yung napili doon sa family niya na makal o yung bumaba doon sa pugad. Oh, ito. Ano naman nangyari dito? Parang adult na ito, nalaglag na ipit yata yung leeg. Kung minsan kasi, sa sobra nilang galaw, naiipit sa kawayan yung paa, or for example yan, ulo. Kada buwan, nagsasagawa ng test sa mga migratory birds ang City Veterinarian Office ng Takurong, Sultan Kudarat. Paraan nila ito para malaman kung may dalang bird flu o anumang sakit ang mga ibon. Uy, nanggulo. Ang nipis nung oh. Napakanipis. Takot daw yung mga snakes dito sa mga ibon na ito because of this, no? Yung nature of the food that they eat depends on the beak. Ang ganda ng mata niya, oh. Kapag breeding season, yung, di ba, white plumage siya, nagkakaroon tayo ng yellow, brownish discoloration dito. And only happens during breeding season. After that, magiging puti na lang sila ulit, all of them. So far, wala pa po kaming experience or nag-gather na data or nag-positive with bird flu dito. Sa awa ng Diyos, lahat ng samples namin from 2022 hanggang ngayon, negative naman po yung mga samples natin. Matira ang matibay ang buhay sa wild. Hindi maiiwasan na may magsakripisyo para maipagpatuloy ang lahi. Sa Palawan, nagsisimula na maging aktibo
ang isa sa pinakamailap na hayop at ang nag-iisang mamal na may kaliskis. Ang Palawan pangolin o balintong. Inaamoy ang bawat sulok ng kagubatan para maghanap ng kanyang paboritong pagkain, mga anay at langgam. At dahil wala ang hinahanap na pagkain, tumawid pa ng ilog ang pangolin. Gamit ang kanyang makaliskis na buntot at mga paa, linangoy niya ang ilog. Tatlumpu hanggang mahigit 100 hektarya ang iniikot ng pangolin. Ganito kalawak ang kanyang home range o tirahan. Nang mapagod, inakyat niya ang puno para magpahinga. Sa pagsikat ng araw, nasa ibang lugar na ang pangolin. Muling naging aktibo ang pangolin. Ayun na. Hindi mapakali at nagmamadali, na parang may iniiwasan. Ito ang matinding init. Kahit pa nocturnal o mas aktibo sa gabi, mapipilitan itong bumangon at maghanap ng mas malamig na lugar. Dahil sa pagtaas ng temperatura, namamatay o bumababa ang bilang ng mga anay sa paligid. At sa paghahanap ng masisilungan, may sumiklab na panganib. Hanggang sa mapadpad siya sa lugar ng mga tao at aso. Sa paghahanap ng mapreskong lugar, pilit niyang kinukutkot ang maliit na butas sa lupa. Pero di siya nagtagumpay. Hanggang sa naabot niya ang isang bahay na may mga aso sa paligid. Sa takot, hindi niya alam ang gagawin kaya bigla na lang siya nag-curl na parang bola. Isa ito sa kanilang defense mechanism. Ang kalasag o armor ng pangolin ay matibay at matulis, na kahit kagat ng leon ay mahirapang tumagos. Buti na lang, nakita siya ni Rodolfo, isang residente sa Palawan. Gabi yung anak ko, nagsigaw siya, tapos nakita niya yung balintong. Takot nga sila eh. Kaya ako naman, inuli ko kagad. Nagpulupot siya kagad. Nung una, umakyat siya sa bakod. Tinatawlan ng aso. Nung nahuli na, ilinagay ko sa timba, nagpulupot na siya. Agad ko rin pinuntahan ang balintong. May sipon ang pangolin, kaya sinuri ko na rin ito. Konting minor wounds itong pangolin na ito. So, we're going to try to treat it. Initial health assessment ko dito sa pangolin na ito is, ito na yung totoo, no? Kanina yung mata niya parang nagluluha-luha. Akala ko may problema sa mata. Pero, way lang pala nila yun to get the dirt out of their eyes. Pag titignan mo dito, akala mo walang sugat, pero may napansin ako. Sa ilalim ng kaliskis nila may sugat. Parang natuklap yung kaliskis nila ito. Kasama ang Palawan Council for Sustainable Development, dinala na muna ang pangolin sa kanilang pasilidad. Pero bukod sa pangolin na ito,
April 2024, isang pangolin ang namataan sa isang barangay sa Puerto Princesa. Mabait man siya. Makikita sa video na ito ang kakahupa lang na grass fire. Agad itong nirescue ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Puerto Princesa. So yan, dahan-dahan po ang kinukuha nung kasama namin yung balintong. So, hinahanda ko itong fluids natin dahil itong pangolin na ito ay nasunog daw sa grass fire. Dahil nga sobrang init dito sa Palawan, tumataas ang incidence ng grass fires. Natin ang injury niya. Wow, look at this. Yung paa niya, oh. Oh my gosh. Sunog-sunog. Amoy naamoy mo yung sunog na grass or something na nasunog. Yun ang amoy na na-absorb nitong pangolin. Nakikita natin parang merong mga first degree burns dito sa paa ng pangolin na ito. So we need to disinfect it. Mukhang wala namang damage yung eyes niya, I'm worried. Dahil malakas ang dalawang pangolin, fit for release sila. This is the thing that I've been waiting for, to witness the release of pangolins. Before we release them, we want them to be hydrated, and isusok muna natin dito para maka-absorb sila ng water. Grabe, sulit yung pag-trek dito. The moment na naamoy niya at naramdaman niya yung lupa dito sa kagubatan, agad siyang dumiretso sa katubigan dito sa river na ito. At ito na yung bagong tahanan niya. Hopefully, magparami sila. Hindi lang tayo, everybody is suffering from this immense heat. I cannot prove it, but I very much believe that they were in search of water. They go there and drink and they are going to Balon. So tubig is really what gets them near the houses. Malaki ang ginagampanang papel ng pangolin sa kagubatan. Isa sila sa nagkokontrol ng populasyon ng insekto tulad ng anay na posibleng maging peste. 2 pangolin ang naibalik sa kanilang tahanan. Pero malayo pa ang kanilang lalakbayin para maialis sila sa critically endangered list. Ngayong gabi, malaya silang maghahanap ng pagkain. Pero bukas sa pagputok ng araw, panibagong hamon ang kailangan nilang harapin. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato, Doc Fords Resyo, Born to be Wild.